Denise POV. Kumain na kami ng dinner at na-enjoy ko naman ang pagkain. Dahil bilang si Tristan ang naghanda, malamang masarap to. Inaya niya ako maupo sa desk pagkatapos namin kumain. Binitbit niya ang wine namin habang pinapanood ang tahimik na dagat. Sa'yo ba to? Tanong ko sa kanya habang nililibot ang paningin sa yate. Sa atin. Sagot niya, kaya natawa na lang ako. Wala naman ako ambag dito. Grabe ka? Iling ko sa kanya, pero seryoso naman ang mukha niya. Actually, pinagawa ko to. When you're in your first year in college. Sabi ko kapag nakagraduate ka, ireregalo ko to sa'yo. But since hindi mo pa ako kilala, sabi ko na lang, pag naging girlfriend na kita, dito kita unang ide-date. Masayang kwento ni Tristan. Seryoso ka ba? Tanong ko, dahil feeling ko joke time na naman ng lahat. When did I joke when it comes to you, mi amor? Sabi naman niya sa akin na may himig pa atang inis. Ewan ko sa'yo, nakakagulat lang kasi mga ginagawa mo sa buhay. I just want everything to be perfect, mi amor. Wala naman akong ibang gusto kung di ikaw lang, dahil ikaw na lang ang kulang sa buhay ko. Paliwanag ni Tristan, kaya napatingin ako sa kanya. He cursed my face. I love you so much, mi amor. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo din ako. Just let me, okay? Pakiusap ni Tristan. Bumaba ang mukha niya at napapikit ako. He kissed me with so much love and desire na hindi ko mapigilan ng sarili ko na tugunin yon. Ang hinarang ko matibay na pader sa puso ko ay saglit lang winasak ni Tristan. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero ang maramdaman ang pag-aalaga niya sa akin ay tila sapat na para sabi kong nahuhulog na nga ako. Matagal na panahon nang ako lang ang nag-aalaga sa pamilya ko at sa sarili ko. Siguro naman ay hindi naman masama kung hayaan kong ibang taong mahalin at alagaan ako. Pinagdikit niya ang noo namin habang kapwa kami humihingal sa pinagsaluhan naming halik. You are mine, right? Bulong niya sa akin, and I nodded without hesitation. Wala naman siguro masama kung hayaan kong sarili ko na makaramdam ng ganito. Kung siya talaga ang nakatadhana sa akin, maluwag ko yung tatanggapin. Sabik niya ulit akong hinalikan at hindi ko magawang tanggihan to. Sinabayan ko ang paghalik niya at na maglikot ang dila niya sa loob ng bibig ko ay hindi ko maiwasang mapaungol. Bago sa akin ang pakiramdam na to at tanging siya lang ang nakapagbibigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Naramdaman ko ang paglandas ng kamay niya sa braso ko. Naramdaman ko ang kakaibang kilabot dahil dito. Pakiramdam ko, lahat ng balahibo sa leeg ko ay nagtayuan dahil sa ginagawa niya. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Umangat ako sa ere at binuhat niya ako habang ang labi niya hindi iniiwan ng labi ko. Pumasok kami sa loob ng isang kwarto at naramdaman ko ang pagsayad ng likod ko sa kama. Napadilat ako at nakita ko ang mata ni Tristan, full of desire and love while looking at me passionately. Tristan, medyo kinakabahan kong tawag dito. Are you scared? Tanong niya, sabay haplo sa mukha ko habang nakaupo siya sa tabi ko. Natatakot nga ba ako? Tristan POV. I cursed in his face while looking at her intently. She is so beautiful and innocent, and that is enough to make me crazy for her for years. Never did I imagine that I will feel this towards a woman. Bata pa siya noon when I first saw her. My friends keep on teasing me dahil sa dinami-dami daw ng babae ko. Bakit sa isang bata pa ako nagkagusto? Well, age is just a number. Hindi naman halata na 10 years ang gap namin. Kayang-kaya ko pa makipagsabayan sa mga maniligaw niya na kaedara niya. And it made me happy na malaman ko na isa sa mga ito ay wala siyang nagustuhan. According to Jackson, he is a man-hater, but I didn't mind. Sa iba, she can hate him all she wants, but with me, hindi pwede. She is mine alone. I can see that she is scared sa pwede mangyari sa amin this night. I have been holding myself back since last night when I got drunk dahil ayoko siyang persahin. Kissing and hugging her will be enough for me. For now, hindi na nga ako tumitikim ng ibang babae ever since I started to pursue her. Of course,
Hindi naman ako santo para magmalinis. I had one night stands. I need it to release the heart. Pero hanggang dun lang yon. And it has always been like that. But ever since she stepped in my company, I promise that there will be no other woman except her. Is it her or no one? Are you sleepy? Ihahatid na kita. Aya ko dito dahil alam ko naman na natatakot talaga siya. Promise me, you won't hurt me. It was more a pleasure, but it hit me because I can see a fear in those beautiful eyes. Hinaplos ko uli ang mukha ni Denise. I won't hurt you, mi amor. And it's okay if you are not yet ready. Kissing you and hugging you is enough for me. And that is true. I felt his hands on my cheeks. Sa kanya ko hinila and kissed me. Pakiramdam ko, naglabasan ang lahat ng demonyo sa katawan ko. All I can feel now is her heat. I kissed her. I devoured her lips. Make me crazy like this. My kisses traveled down to her neck. Iningatan ko magpanggigilan to at baka malagyan ko ng kiss mark. Ibinaba ko ang strap ng dress niya as I kissed her shoulder. These are mine, starting today. Ibinangon ko si Denise and immediately removed her dress. Inihagis ko yun kung saan dahil sabi ko kung bumalik sa mga labi niya. I love you, I said in between my kisses, but she did not answer. It's fine for now. Alam ko matututunan niya rin ako mahalin. I kissed her all throughout her body. I need to mark her. She is mine. At tuluyan ko nang inangkin si Denise. Hindi ako gumamit ng protection. Kung mabuntis siya, that will be great. Hindi na siya makakawala sa akin. Pareho kaming nanginig after that hot lovemaking. I kissed her eyes, her nose, and lastly her lips. But I think she was too tired to kiss me back. I love you, I whispered bago ko dahan-dahang umalis sa ibabaw niya. Nahiga ako sa tabi ni Denise at saka ko siya niyakap. I kissed her forehead habang hinihimas ko ang likod niya. Get rest, mi amor? Sabi ko, and she just nodded. Yumakap to sa akin, and I can't help but to smile. What will happen? Out of the blue, she asked me, that question, you know what I want, mi amor? I want you to be mine. Until you learn to love me too. Paano kung hindi kita magustuhan? Tanong niya ulit. At aaminin ko, medyo nanikip ang dibdib ko. May nangyari na sa atin. Wala lang ba sa'yo yun? Tanong ko dito, but she didn't answer. I waited. Not until I heard her heavy breathing. Napagod ko ata talaga siya. Denise POV. Mabigat ang katawan ko nang magising ako ng umaga. Nandito pa rin kami sa yate ni Tristan at naalala ko na may pasok pala ako ngayon. Pinilit kong bumangon pero nakaramdam ako ng hilo at sakit ng ulo. Masakit din ang katawan ko, pati na ang gitna ko. Tinakpan ko ang mukha ko nang maalala ang nangyari kagabi. Tristan took my virginity at wala akong pinagsisisihan dahil gusto ko naman to. Hindi niya ako pinilit, kaya kung ano man ang mangyarit kalabasan noon ay tatanggapin ko. Naalala ko na nakatulog ako ng ilang oras, pero naalimpungatan ako na maramdam ko ang mabining halik ni Tristan sa balikat ko. Hindi pa daw siya natutulog at binantayan ako. Natawa pa nga ako dahil halata namang inaantok na to. Bakit mo naman ako kailangang bantayan? Tanong ko pa sa kanya. I'm scared that if I close my eyes, you will leave. Grabe lang sa pag-oo itong tao na to. Matulog ka na. Sabi ko dito, saka ko yumakap sa kanya. Nagtama ang paningin namin and he kissed me. Hanggang sa may maganap na naman sa amin. Walang tigil si Tristan sa pag-angkin sa akin at kung hindi pa ako nagreklamo na masakit ng katawan ko, ay mukhang hindi pa to titigil. Naramdaman ko na naman ang kirot sa katawan ko nang gumalaw ako at nagpilit tumayo para magbanyo. Naiiyak ako sa sakit. Grabe. Sarap now, sakit later. Mi amor. Narinig ko ang halos patakbong galaw ni Tristan. Hinawakan ako nito para siyang napaso. You're burning, sabi nito.
Mahiga ka ulit. Inalalayan niya ako, pero hinawi ko ang kamay ni Tristan. Gusto ko magbanyo. Sabi ko habang umiiyak. Okay, mi amor, don't cry. Binuhat ko nito, saka dinala sa banyo. Kaya ko na, ibaba mo na ako. Sabi ko dito. Sasamahan na kita. Sige na, magbanyo ka na. Please lang, lumabas ka muna. At tungal ko, kaya naman napatuwid ng tayo si Tristan. Okay sige, lalabas na ako. Hinalikan pa nito ang noo ko bago umalis. Pagkasara ng pinto ay naupo na ako sa bowl. Napamura ako sa hapdi ng nararamdaman ko. Visit kasi yung Tristan na yan eh. Pinagbigyan mo minsan, di na tumigil. Pagkatapos ko magbanyo, ay naghilamos at nagsipilyo muna ako. Mukhang bago naman yon, at hinanda talaga ni Tristan para sa akin. Mi amor, are you done? Tanong ni Tristan mula sa labas. Oo. Sagot ko, dahil parang hindi ko kaya maglakad. Bumukas ang pinto, at agad akong binuhat ni Tristan. Giniginawa ko't nahihilo, kaya naman paghiga ko sa kama, ay agad kong hinila ang kumot. I'm cold, sabi ko. Narinig kong sabi ni Tristan saka umalis sa tabi ko. Paglabas niya, ay may dala siyang isa pang kumot. Babalik ako mi amor, sabi nito at saka lumabas ng kwarto. Hindi naman nagtagal ay bumalik ito. May dala tong mangkok na umuusok at tinapay. Parating na yung doktor mi amor, you need to eat para makainom ka mamaya ng gamot. Sabi nito. Kaya mo bang bumangon? Tanong niya. Inalalayan niya ako at isinandal sa headboard ng kama. Hinila ko ang kumot dahil talagang giniginawa ko. Paunti-unti ay matyaga niya ako sinusubuan ng soup dahil ayaw ko ng tinapay. Umayaw na ako dahil ang sakit talaga ng ulo ko at gusto ko nang mahiga. Pero bago noon ay pinainom niya muna ako ng gamot. Mahiga ka na mi amor, mamaya lang darating na si Doc. Sabi niya. Hindi ko nalang pinansin at nahiga na ulit ako. Inayos niya ang kumot ko sabay halik sa noo ko. Gusto ko nga si Tristan na singhalan kasi kasalanan niya to. Pero naisip ko, ginusto ko din naman yon. Ungol nga ako ng ungol, diba? Hindi nagtagal ay nagring ang phone niya. Lumabas siya sandali at pagpasok niya may kasama siyang isang babae. Matangkad at morena to at kahawig ni Audrey. Mi amor, this is Ate Darlene. Ate siya ni Audrey and she is a doctor. Pakilala sa akin ni Tristan sa katabi niyang babae. Ate, this is Denise, my girlfriend. Napataas pa ang kilay nito sa sinabi ni Tristan na girlfriend niya ako. Ayaw ba niya? What did you do this time? Asshole! Inirapat pa nito si Tristan saka lumapit sa akin. Nirape ka ba ng gagong pinsan ko? Tanong nito sa akin. Ate naman, shut up. Lumabas ka nga muna. I need to check on her. Sabi nito sabay ipit ng thermometer sa kilikili ko. No way, hindi ko siya iiwan. Matigas na sabi ni Tristan. Hindi ko pinansin ang pagmamarkulyo niya dahil sumasakit lang ang ulo ko. Iniangat ni Ate Darlene ang kumot at saka ibinuka ang hita ko. Sa sobrang hilo ko, hindi ko na magawang kumontra. Look at what you done. Galit ang boses nito. See that? Anito sabay bato kay Tristan ng mahina. Ano pong nangyari? Tanong ko dahil nag-alala din naman ako. May inflammation ka sa, alam mo na, mabuti na lang hindi napunit, mukhang nasobrahan. Sabi niya ng diretso kaya natakot ako. Nakakahiya naman kung sakaling napunit ngayon. Baka iba pang isipin ni Ate Darlene sa akin. Yan ang cause ng fever mo. Sabi niya, sabay tanggal ng thermometer sa kilikili ko. 39.5. Napainom mo na ba siya ng paracetamol? Baling nito kay Tristan. Yes, ate. Next time, pag virgin pagpahingahin mo. Abay, konti na lang wasak na eh. Banat ka ng banat? Sermon nito kay Tristan. Pakiramdam ko naman, pulang-pula ang mukha ko sa hiya.
Don't worry, Denise. Makukuha sa gamot yan. Magpahinga ka. At utang na loob pag nangalabit ulit. Tadyakan mo muna. Biro pa nito sa akin. Stop it, ate. Nahihiya na si Denise. Pigil nito sa pinsan, pero inikuta lang siya ng mata nito. Kinuha nitong isang papel sa bag niya. May sinulat siya doon at inabot kay Tristan. By dose, use the cream on the sensitive part. 3 times a day for a week. Bili nito kay Tristan at agad naman tong lumabas. Siguro may uutusan para bumili ng gamot. Get rest. Pilitin mong kumain para makainom ka ng gamot. Salamat po. Tugon ko. Nakakahiya. Maya-maya pa ay pumasok na ulit si Tristan. I'll go ahead, Tristan. Ikalma mo muna yung alaga mo. You understand? Bili nito sa pinsan. No make love for 1 month. Bilin pa nito. You're not serious, right? Sagot naman ni Tristan. I can't believe you. Sabi ni ate, saka bumaling sa akin. I'll go ahead, Denise. Pag may naramdaman kang kakaiba, just ask Tristan to call me. Bili nito. Thank you po. Sagot ko naman. Hinatid siya ni Tristan sa labas, kaya ipinikit ko uli ang mga mata ko. Epekto naman siguro ng gamot kaya medyo nabawasan ang kirot ng ulo ko. Pero masakit pa rin ang gitna ko at ang katawan ko. Pagpasok ni Tristan, ay may dala tong brown paper bag. Binuksan niya yon saka inilabas ang mga laman. Mi amor, lalagyan ko lang ng cream para mabawasan yung pamamaga. Paalam nito sa akin. Ako na. Medyo nahihiya naman kasi ako. Mi amor, nakita ko na yan. Natikman, nalasahan, and everything. There's nothing to hide, okay? Wala naman ako magawa kasi hindi ko naman kaya sa ngayon. Hinayaan ko na lang siya. Naghugas muna siya ng kamay at naglagay ng alkohol pagkatapos ay sinimulan na akong lagyan ng cream sa harapan ko. Magaan ang kamay ni Tristan. Maaaring nag-iingat siya para hindi ako masaktan. Pagkatapos noon at sinabihan niya ako magpahinga at lalabas lang daw siya sandali para magluto. Hinalikan niya muna ako sa noo gaya ng palagi niyang ginagawa kaya napangiti ako. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako dahil sa sama ng pakiramdam ko. Bandang 12:00 ng tanghali, ginising ako ni Tristan. Kailangan ko daw kumain para makainom ako ng gamot. How do you feel, mi amor? Tanong niya in a very sweet manner. Pinakiramdaman ko naman ang sarili ko. Hindi na gaano masakit ang ulo ko at katawan, pero lang talaga sa gitnang bahagi ko. Medyo okay na ako. Sabi ko kay Tristan. Bumaba na din ang lagnat mo. Chinek ko kanina pero you still have to drink your medicine. Sabi nito habang nilalapag sa kama ang tray ng pagkain. Kumain ka na ba? Tanong ko dito. Mauna ka na, mi amor. Mamaya na ako. Lalagyan pa kita ng gamot sa ano. Pambibiti nito, kaya napasimangot ako. Mi amor naman, di ba sabi ko wag ka na mahiya sa akin? Ulit ni Tristan. At wala naman ako magagawa sa bagay na yon dahil totoo naman. Pinilit kong kumain para makainom na ako ng gamot. Pagkatapos kong kumain, ay nagpahatid muna ako sa banyo dahil gusto ko maglinis ng katawan. May inabot sa akin si Tristan na paper bags. Nang silipin ko yon ay mga damit. Shower gel at feminine wash. Bukas ka na maligo. Just clean yourself up para malagyan kita ng gamot. Bili niya sa akin bago ko iniwan sa banyo. Napangiti na lang ako. He is really caring at hindi ko mitatanggi ng pag-aalaga niya sa akin. Kinabukasan ay magaan na ang pakiramdam ko. Kaya naman sinabi ko kay Tristan na gusto ko nang umuwi. Sabay na kami nag-almusal sa labas at nakikita ko naman na masaya siya dahil okay na ako. Pagkatapos ng breakfast ay naalala kong hanapin ang phone ko. Ibinigay naman yun ni Tristan. Kaya napamura na lang ako na makita kong tagtad ng tawag at text si Allen. Problem? Tanong ni Tristan. Si Allen. Sabi ko naman, and he rolled your eyes. Tell him that you are with me. Wala namang problema doon dahil girlfriend kita. He suggested, pero sa mga nabasa ko sa text ni Allen, pihadong lalo ito magagalit.
I dialed Allen's number and after few rings, he answered. Nasaan ka ba? Galit na ang boses nito as expected, kaya napapikit na lang ako. Allen, sorry. Naging busy lang ako kaya hindi ako makareturn ng call sa'yo. Pinilit kong pasahin ang boses ko kahit pa natatakot ako sa timbre ng boses niya. 2 gabi ka nang hindi umuuwi. Ni hindi ka magpasabi para naman hindi kami nag-aalala dito. Sermon niya sa akin. Sorry na. Napatingin ako kay Tristan at nakasimangot na naman ang mukha nito. Nasaang lupalop ka ba at hindi ka malang makapagpaalam? Sita niya sa akin. Ano kasi, si Miss Audrey, may pupuntahang convention. Isinama niya ako para mas marami ako matutunan. Biglaan lang kasi. Pagsisinungaling ko at si Tristan, ayun, hindi maipinta ang muka. Saan yan? At hanggang kailan? Usisa pa ni Allen. Uuwi na rin kami mamaya, Allen. Pasensya na kung nag-worry ka. But I'm okay naman. Nandito kami sa Subic. Naman talaga. Ang hirap kayo magsinungaling, lalo at sa taong malapit sa'yo. Okay, sige. Paalis na rin kasi ako ngayon. Dapat kahapon pa pero nakiusap ako sa agency. Nasusunod na lang ako. Hindi ako mapakali habang wala akong balita sa'yo. Sige, Allen, mag-iingat ka. Kwentuhan tayo pagbalik mo. Sabi ko naman dito. Nagpaalam na kami sa isa't isa at nang matapos ang pag-uusap namin ay napatingin ako kay Tristan na nakatingin lang sa akin. Miss Audrey ha? Subic? Conference? Ano namang gusto mong sabihin ko? Na nakipag-make love ako kaya nagkasakit ako? Ganun ba? Inis na tanong ko dahil naiirita ako sa pagmumukha ni Tristan. I did not tell you to say that. Ang sa akin lang, bakit hindi mo masabi sa kanya na tayo yung magkasama? Bakit? Ayaw mo bang malaman ni Allen ang tungkol sa atin? Kinakahiya mo ba ako? May pagdaramdam naman ang tinig ni Tristan, kaya parang nakonsensya ako. Sasabihin ko din naman sa kanya at hindi kita kinakahiya. Kontra ko sa kung anumang tumatakbo sa isip niya. We made love, Denise. Make love. Dagdag pa ni Tristan at saka siya pumasok sa banyo. Napalakas pa nga ang pagsara niya ng pinto kaya medyo napapidlag ako. Napapikit na lang ako. Ganito ba kami araw-araw? Mag-aaway na lang sa pinakamaliit na bagay? Hinintay ko siyang matapos maligo para maligo na din ako. Kinuha ko ang cream at ako na ang naglagay sa sarili ko dahil kaya ko na naman na. Nanatili lang si Tristan na tahimik at hindi ako kinikibo. Saka lumabas ng kwarto. Grabe naman siya magalit. Naligo na ako agad para makauwi na ako. Gusto ko muna kasing pag-isipan ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Masyado ata ako naging mapusok at hindi pinag-isipan ng mga bagay-bagay. Nang matapos na ako, ay inayos ko muna ang kwarto. Pati ang mga damit na ginamit ko ay inilagay ko lahat sa paper bags para may uwi ko sa bahay. Mabuti na lang at may panlakad na damit na kasama mga binili niya. Bahala ko kasi mag-taxi na lang pa uwi. Ayaw ko magpahatid dahil tiyak makakarating kay Allen na si Tristan ang naghatid sa akin. Nang matapos na ako, ay agad akong lumabas ng kwarto. Nasa sala si Tristan at nakaupo lang na parang malalim ang iniisip. Magtataksi na lang ako pa uwi, Tristan. Sabi ko dito, napatingin to sa akin saka yumuko ulit. Talaga bang ayaw mo malaman ni Allen na magkasama tayo? Mas iintindihin mo ba tagay ang iisipin niya kaysa sa akin? Sa nararamdaman ko? Malungkot na sabi niya. Tristan, wag mo nang palakihin ng isang maliit na bagay. Kung ayaw mo pang umalis dito, mauuna na ako. Sabi ko at saka ako dumiretso palabas. Hindi ko din maintindihan ang nangyayari sa akin. Gusto ko muna mag-isip. May tao namang sumalubong sa akin sa labas at inilalayan ako pababa ng yate. Hindi talaga ako sinundan ni Tristan. Siguro galit talaga siya, kaya hinayaan ko na lang. Mas mabuti na rin siguro to para makapag-isip kami pareho kung tama ba yung ginagawa namin. Mabuti na lang ay may taxi na dumaan kaya nakasakay ako kaagad.
Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Rachel, ang best friend ko dati noong college. Hindi ko alam kung nagtatrabaho na rin ba to gaya ko, pero nagbabaka sakali ako na makausap siya ngayon. Bruha! Tili nito sa kabilang linya, kaya nilayo ko pa ang telepono sa tenga ko. Ang ingay mo pa rin? Sabi dito kaya naman tumawa siya. Kamusta ka na? Buti na alala mo pa akong tawagan. Sabi nito na may pagtatampo. Pasensya ka na, naging busy lang ako. Nasaan ka ba ngayon? Tanong ko dito. Nandito sa bahay. Wala pa ko work eh. Malungkot naman ang tinig nito. Punta ako dyan. Kailangan ko na makakausap. Sabi ko. Kaya pala naaalala ko, may problema. Sabi nito na akala mo nang totoong nagtatampo. Grabe ka. Ayaw mo ba ako makita? Tanong ko dito. Gaga, pumunta ka na dito bago magbagong isip ko. Anito sabay tawa. Yan ang isa sa mga nagustuhan ko kay Rachel. Mabait to bilang kaibigan. May pagkaloka-loka lang minsan. Agad ako nagpahatid doon para makapagpalipas ng oras. Kailangan gabi na ako makauwi para hindi naman halata na nagsisinungaling ako kay Allen. Pagdating ko kina Rachel, ay agad akong bumaba ng taxi. Nakaabang na ang buruha sa gate na halatang namiss naman ako. Bro, namiss kita. Sabi nito. Niyakap ko din siya na mahigpit. Nandyan ba sila tita? Tanong ko dito. Makailang beses na rin kasi ako napasyal dito at mabait ang magulang ni Rachel sa akin. Pagpasok namin ng bahay, ay agad kaming naupo sa sala. Wala sila. May pinuntahan lamay ng kamag-anak ni Papa sa Bulacan. Bukas pa uuwi. Ah, ganun ba? Teka, bakit di ka pa pumapasok? Saan ka ba nag-apply? Tanong ko dito. Nakatapos naman kasi siya ng Associate in Office Management. Marami akong pinag-applyan, kaso wala pang response eh. Ikaw ba? Saan ka pumapasok ngayon? Tanong niya. Sa Bella. Masayang sabi ko. Wow! Sikat na sikat yun ngayon ah. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Naalala ko na naman si Tristan. O siya, sabihin mo na kung anong problema at na mapag-usapan na yan. Utos niya sa akin. Napahinga naman ako at saka ko kunwento sa kanya ang lahat. Walang labis, walang kulang. Nang tingnan ko to ay nakatulala ito. Rachel, hindi ka naman nakikinig eh. Gaga, nakikinig ako. Grabe ka girl, to the highest level ang ganda mo. Sabi pa nito. Imagine Tristan Montefalcon? Talaga ba? Ang haba ng hair mo? Parang ayaw mo maniwala. Tanong ko dito. Hindi sa ayaw ko maniwala. Of course, naniniwala ako sa'yo. Ang sakin lang, bakit mo naman ginawa yun sa tao? Bakit? Ano bang ginawa ko? Tanong ko naman. Ever since nag-effort na siya, tapos ikaw naman, sasagutin mo nga pero parang kinakahiya mo. Natural, magtatampo talaga yun. Grabe lang pala magmahal. Isipin mo yun? Sa dinami-dami ng babae, ikaw pa talaga? To the point na minahal ka niya sa malayo. Tila kinikilig na sabi ni Rachel. Bakit? Hindi ba ako karapat dapat na mahalin? Inis kong tanong dito. Gaga, hindi yun yung point ko. Maging totoo na lang tayo ha? Mayaman siya, sikat, gwapo, hinahabol ng babae. Aba, ibig sabihin, hindi ka natalo sa kanya. Well, not unless, wala ka tagang feeling sa kanya. Tapos tinagot mo. Ano, paasa lang girl? Mahabang sabi niya sa akin. May nangyari na sa amin. Ibig sabihin ba nun, may nararamdaman na ako para sa kanya? Siguro oo. Kasi hindi ko naman ibibigay ang iniingatan ko kung wala. Hindi ko naman binanggit yun sa best friend ko dahil para sa akin. Personal na yun sa pagitan namin ni Tristan. Oh, hindi ka na nakakibo dyan. Sabi ni Rachel. Kailangan ko mag-sorry sa kanya. Mahinang bulong ko. Abay malamang. Saka girl, mag-effort ka din. Two-way ang relasyon, hindi pwedeng take lang ng take. Napatango ako. Malaking bagay na nagpunta ako kay Rachel. At least, naliwanagan ng utak ko.
Nailabas ko ang phone ko at saka denial ang number ni Tristan. Pero hindi ko na to makontakt. Nakaramdam ako ng lungkot kasi hanggang makauwi ako ay hindi ko matawagan ng phone niya. Ni hindi ko din alam kung saan siya pupuntahan. I have to make it up to him. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.